Magandang araw mga bata. Magandang araw din po. Okay, bago kayo magsuko, tinatawag ko si Ruela para simulan ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, sana po, bigyan niyo po kami ng gabay at lakas sa ngayong araw at bigyan niyo rin po kami ng konting kaalaman para po sa ituturo ngayon ng aming biro. Inaman po at maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat Ruela, maaari na kayo magsuko. So, ako si Juana May Taruk, pero pwede niyo akong tawaging Teacher Ana or Ma'am Ana. Okay? Sino nga ulit ako? Teacher Ana. Okay. Ayan, mag-iaral. So, ano nga ba ang salitang ugat, Ruela? Ang salitang ugat po ay pinaka-alam po ma'am, ano yan? Okay, pwede ka lang po. Joy? Ang salitang ugat po ay ito po yung salita na kung saan hindi po ginagamitan ng panlapit. Katulad po ng sulat, aklat, lakad, at kain. Okay, tama. Bigyan niya natin ng what a nice clap si Joy. Okay, magsitayo muna ang lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What a nice! Okay, magsiupo na po. Ayan. Ano ang napapansin nyo sa nababasa niyo sa harapan? Ano kaya ang napapansin nyo? Joy, okay? Yung sulat po, dyan po siya ginamitan ng unlapi, gitlapi, tsaka hulapi po. Kung saan po, yung salitang ugat po na sulat, dinagdagan ng unlapi, naging sumulat, tapos dinagdagan po ng gitlapi, sinulatan, yung hulapi po, pagsulat po. Okay. Kung mapapansin nyo, ang mga idinagdag dyan ay panlapi. Yan. So, ang tatalakayin natin ngayon ay morpemang panlapi. Ayan. Paglalahat ng aralin, Rodora, maaari mo bang basahin? Ang morpemang panlapi ay mga pantig o katagan na itinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita o kahulugan. Okay, salamat. Pwede ka nang umupo. Ayan. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Sabay-sabay nga po natin basahin. Natutukoy at naipapaliwanag ang morpemang panlapi. Napapahalagahan ang paggamit ng panlapi sa Araw-araw na pakipag-usap, nakabuo ng mga salitang gamit ang iba't ibang uri ng panlapi. Okay, tama. Salamat. Ayan. So, may 5 tayong uri ng mga panlapi. Una ay unlapi. Sabi dito, inilalagay sa unahan ang salitang ugat. So, halimbawa, magluto, sumayaw. Sa tingin nyo, ano yung salita na yon nung hindi pa na ilalagay ang unlapi? Luto. Okay, Joy? luto po, tsaka po sayaw. Okay, tama. Number 2. Rowella, pakibasa. Gitlapi, inilalagay sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, sinulat, tinakbo. Anong mga letra naman ang idinagdag nila para masabi mo na ito ay gitlapi? Yung in po, Tapos, in din po. okay, tama, salamat. Pwede ka na mag-go. Ma'am, excuse me po, zero. Okay. Number 3. Rodora.
Hulapi. Inilalagay sa hulihan. Halimbawa, sulatin, laruin. Anong termo kaya ang naidagdag para maging hulapi siya? Ang salitang ugat po dyan yung sulat. Kaya ang dinagdag ko, yung panghulapi ko is yung in. Tapos sa laruin naman po, ang salitang ugat po ay laro. Tapos dinagdagan po siya lang ng in. Okay, tama. Palakpakan nga natin ng inyong mga sarili. Wait lang. Tatlong palakpak. 1, 2, 3. Okay, so sa number 4, Yumi. Kabilaan. May panlapi sa unahan at hulihan. Ang kabilaan po dito ay ang maglalaro, magbabasa, yung mag po. Okay, tama. Ang naidagdag dito ay ang mga letrang math. At number 5 naman, laruhan. May panlapit sa unahan, gitna at hulihan. Ako naman tayo sa talakayan. So, tatawag ako ng isa-isa sa inyo at tutukuyin nyo kung anong panlapi ang nandito sa TV. Okay, Joy? Anong uri ng panlapi ang number 1? Panlapi po, kasi po yung nagluto. Parang nadagdagan po ng nag. Okay, tama. Bigyan nga natin ng tatlong palakpak. 1, 2, 3. Okay, sa number 2 naman, Noela. Ano po? In po. Ano po? Inlapi po. Kasi po, Yes. gitlapi po. Kasi po, sa gitna po dinagdagan po ng letrang in po. Okay, tama. Number 3. Rodora. Hulapi po. Kasi po yung salitang ugat po yung sulat. Yung salitang, yung hulapi naman po yun yung in. Okay, tama. Number 4, Joy. Ano po? Panlapi po, kasi po yung salitang laro po, nadagdagan po ng maglaro. Okay, tama. Lahat ng sagot nyo ay tama. So, may pangkatang gawain na ipapagawa sa inyo. Yumi, pwede bang pakibasa? Panuto. Bumuo ng 5 salita gamit ang iba't ibang panlapi at ipaliwanag ang kahulugan. So, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. So, ito ang pangkat una at pangkat dalawa. And then, pagka
labahan. Kulati po kasi yung an po yung pinakalat. An pala. Tapos, kumain. Gitlati po yung MA po. Tapos, kainan. Kulati din po kasi yung an. Tapos, malinisan. Kabilaan po. Yung ma tsaka yung an. Okay, para mas maganda, mas mainam siguro na isulat mo ito sa board para makita din ng iyong mga kaklase. Tapos na rin ba ang pang-dalawa? Tapos na kayo? Okay, salamat. Ang pangalawa ba? Tapos na? So, ang ginawa ng unang pangkat ay tama. Kasi, ang salitang laro, kapag dinagdagan mo ng na sa unahan, ay malapit. Okay. Sa pangalawa naman, laba. Dahil nga dinagdagan mo siya ng han sa huli, ito ay hulapi. Pangatlo naman, ang dinagdag niya ay ma, kaya ito naging gitlapi. And then, sa pang-apat naman ay, ano po ito? An po. Ano? Kain po yung salitang ugat. Tas kainan. Okay. Kaya siya ay hulapi dahil dito siya sa dulo nagdagdag ng salita. Sa panglima naman, malinisan. Kabilaan siya kasi kung linis lang, ito ay isang salita lang siya, kaya siya magiging kabilaan dahil idinagdagang ma at ang an. So, tama ang pangkat. Una, bigyan nga natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ang pangkat pangalawa. Mag-CR lang po. Okay.
pagkain, dinagdagan po ako ng gitlapi, kaya ang naging ano niya po ay kumain. Sa kanta naman po, salitang ugat, nagdagdag po ako ng hulapi kung saan po naging kantahin. Lakad naman po, nagdagdag po ako ng unlapi, kaya maglakad. At ganun din po sa sikat na salitang ugat, nagdagdag po ako ng gitlapi, kaya po sumikat. Ang init naman po na salitang ugat ay ginamitan natin ng kabilaan, kaya ang naging word niya po ay nainitan. Okay, tama. Bigyan nga natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Parang inaantok na kayo ah. Inaantok na ba kayo? Bibo. Ang inaantok, pagsasayawin ko dito sa harapan. Yan. So, may tanong si teacher or si ma'am. Ano nga ba o ano ang morpemang panlapi? Ano ang morpemang panlapi, Joy? Ang morpemang panlapi po, ito po yung kung saan po may salitang ugat po at yung panlapi po, siya pong nagiging dugtong po ng isa pong salita kung saan po ilalagay sa unahan po ba, sa gitna, sa hulihan, or kabilaan po, may unahan, may hulihan. Yun po yung tinatawag po na morpemang panlapi kung saan po gagamitin po yung panlapi doon po sa salitang ugat. Okay, tama. Bigyan nga natin si Joy ng ang galing clap. Okay, tayo kayo. Na kayo may energy. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Okay, magsipo na po. Sa pagtanong, ano-ano naman ang mga uri nito, Rodora? Ang mga uri po nito ay unlapi, hulapi, gitlapi, kabilaan, At lagunan. hagukan. Okay, bigyan natin si Rodora ng what a nice clap. Tayo po. 1, 2, 3, 1, 2, 3. What a nice! Okay, magsiupo na po. Ayan. So, may isang gawain pa po na ipapagawa sa ma'am. Sabi nito, gumawa ng 2 pangungusap gamit ang salitang may panlapi. Halimbawa, kumain ako kanina. Ganon. Naintindihan po? Opo. Gets po, okay. Meron kayong 10 minutes ulit para tapusin ito. Dalawang salita, gumawa ng 2 pangungusap gamit ang salitang may panlapi. Halimbawa po ay, ako ay nagluto ng pagkain. Ayun yan. Ma'am, tapos na po. Tapos na. Opo. Okay, so kolektahin ko yung mga papel yung mamaya pagkatapos ng sagutan.
na po yung papel. I-check po ito lang. Ayan. Ayan. Dito po sa harapan, tatawag ako ng mag-aaral para tukuyin ang uri ng panlapi sa bawat salita. So, may sinulat po dito si ma'am na kung saan ay sasagutan ninyo. Dito niyo na lang po siguro sagutan. Sa board, tatawag po ako ng isa. Rowella, sagutan mo nga ang number 1. Yung ano po, yung panlapi. Okay. Tama. Ito ay panlapi dahil ang salitang luto ay dinagdagan ng nag. Number 2, Yumi. Simulat. Number 2, simulat. Yan. Tama. Lapi. Dahil kung aalisin natin itong idinagdag na i, magiging sulat siya. Okay, number 3, Rodora. Tama. Ito ay uri ng lapi. Dahil kung wala itong dinagdagdain sa dulo, ang salitang ito ay sulat. Number 4, Joy. Naguhan po. Okay. Tama. Ito ay naguhan. Dahil meron siya sa dulo, meron sa una, at meron sa gitna. Okay. Number 5, Rodora. Sorry, Rowella. Number 5, pakisagutan. Ang tawag. Sagot ko baka importante. Tama. Ito ay kabilaan. Bigyan nyo nga ng limang malalakas na palangka, array, ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sunod naman. Ayan. Maglabas kayo ng mga papel at isulat. Magsulat kayo. Okay, at ito ang pagutang. Mga
Okay, kung tapos na, magsitayo po muna tayo lahat para po magdasal bago tayo umuwi ng magligtas po tayo. Rowella,